What about my school? A classroom shortage problem in a school in Bulacan worsened by frequent flooding. The Hagonoy East Central School says 20 of their classrooms are submerged in floodwaters. We begin in Cebu, a province badly hit by Typhoon Tino. The death toll in Cebu is now at 48. Over time, one of the biggest problems that our world continues to face is climate change. It brings numerous challenges that affects human life in many ways. However, one of the main causes of this problem is carried out by the people. This leads us to ask, do we really deserve to experience these consequences? Education plays an important role in understanding climate change. But this sector is facing its own challenges due to the extreme heat and uncomfortable classrooms that students endure. As learning becomes harder, it becomes even more important to address climate change, especially in schools. By keeping classrooms safe and adding climate lessons to the curriculum, it becomes functional for the educational system to teach and guide students to what is happening and changing around the world. The education sector can help reduce climate change in many ways. They can teach students how to care for the environment and by promoting actions like saving energy, reducing waste, and recycling through awareness and daily practices. School help build a generation that supports a healthier planet. Climate change is no longer a distant threat. It is a reality that affects many aspects of our daily life. Rising temperatures, stronger storms, and unpredictable weather patterns are creating new challenges for our communities, industries, and institutions. According to the Ramon Aboitiz Foundation Inc., the Philippines experience an average of 20 tropical cyclones per year, ranking among the countries with the highest number of typhoons in the world. These frequent storms often leads to class suspension, which affects the students and other school personnel. Also, the country is steadily warming by 0.1 degrees Celsius per decade, with temperatures expected to rise further by mid-century. The weather has also become extremely unpredictable, with hotter mornings and sudden rainy afternoons. As a result, classrooms are becoming less comfortable, as not all schools and universities can quickly adapt to the rising temperatures due to limited budgets and other constraints. These are just some of the ways that climate change affect the educational sector. Now let's turn to the personal stories of university staff and students about the challenges they face regarding uncertain and changing environment. So my name is Lancin Y. Cabrado. I'm from BS Computer Engineering, second year from Section G. So, ano yung epekto ng climate change as a student and here in the school? Siguro yung sa halip na magfo-focus tayo sa pag-aaral or sa studying, parang nakaka-distract siya sa amin to focus solely dun sa pag-excel sa mga subjects namin kasi yung mga rooms natin, parang nahihirapan silang naka-adapt dun sa ating climate change. Without proper adaptation, nahihirapan yung students to cope dun sa init na nangyayari as well as sa ibang effects ng climate change. Tapos, as a solution, siguro, yung cliche na pagtatapon ng basura sa tamang tapunan and yung pag-segregate nila ng tama. And yung parang ganun kasi yung bare minimum natin as students, yung makakaya natin. And siguro mag-advocate tayo ng awareness. Kasi during now, mas siya, diba? Mas timely na pag-usapan natin yung climate change. My name is Shane Torres A. De La Cruz, BSCPI2 GM. And isa sa mga problema na nakakaharap ko bilang isang estudyante, una is yung kapag nagkakasakit, nahihirapan ako doon since nagdo-dorm ako, nahihirapan akong alagaan yung sarili ko kapag magkakasakit na paiba-iba yung panahon na mainit, biglang uulan, tapos mainit uli, uulan. Isa yun sa mga factor kung bakit nakaka-affect siya sa akin bilang student in terms of climate change. And pangalawa naman is yung kapag umuulan, nababasa lagi yung palda ko, sapatos, and yung medyas. And hindi ko naman lagi afford na magkaroon ng maraming sapatos, maraming medyas na magpalit-palit araw-araw. Lalo na kung sunod-sunod yung ulan. So para sa akin, mahirap na magpalit-palit ng ganito. Tapos one day marirealize ko na, wala na akong sapatos, wala na akong
medyas, ganon. Wala na akong palda, paano yan? So bilang isang student, I advise that from my experience, yung ganitong solusyon na may bibigay ko sa ganitong nakakaranas din na katulad ng sa akin is yung i-monitor natin yung sarili natin bilang isang student, lalo na sa pangangatawan, kumain ng maayos, i-check lagi kung anong nararamdaman mo, kasi hindi naman pwedeng ikaw yung makakamusta, ikaw yung hindi kinakamusta. Siyempre, kamustahin mo rin yung sarili mo. And yung pangalawa naman, sa paglalaba, yun na, maglagay lagi ng extra pairs of medyas sa bag, lalo na kung umuulan. Pag naman maaraw, lagi magdala ng payong at saka ng tubig. Yun lang, bilang isang student, ito yung isa o dalawa sa mga experience ko sa climate change. I am the former Health and Environmental Counselor of the College of Engineering Student Council, and currently the auditor of the same. First na tanong nyo is anong impacts ng climate change? If I'm not mistaken, tas ay experience ko. Okay. So, pag sinabi kasi natin climate change, ito yung pagbabago ng klima na nakaka-apekto sa ating mundo. Wherein, as a student, nabibigyo ko siya as a systematic issue. Hindi ito parang isang problema na madaling solusyonan. Kumbaga, ito yung naka-anchor pa sa mas madami pang problema, or mas may deep root ito kung saan ba ito nanggagaling. First and foremost nga is yung siguro kakulangan ng tao sa pagpapahalagan sa ating environment, and at the same time siguro ay yung kakulangan din ng suporta ng gobyerno pagdating sa mga solusyon kung paano ba mamimitigate yung epekto ng pagbabago nga ng klima, given na madaming developmental projects tayo na isinusulong. Katulad na lamang siguro ng itong sa Banahaw nga, at the same time kasi itong windmill project siguro na ipinopropose din sa paanan ng Bundok Banahaw at sa katabing bayan ng Lukban. Malaki ang magiging epekto nito kung ipagpapatuloy nating sirain, lalo na kung hindi ito napag-aaralan ng mabuti. So, isang magiging epekto nito is since ang Banahaw nga ay one of somehow a volcano, Mount Banahaw is a volcano, hindi natin alam kung ano ba yung pwedeng mangyari sa kanya in the future, and kung paano pa makaka-apekto yung paglagay natin ng windmill project dito. So kung ako tatanungin kung ano bang nagiging epekto ng climate change sa akin as a student, kita naman natin this past few years kung gaano lumalala ang typhoon, which is nakaka-apekto sa pag-aaral ng student. Kasi nangyayari ay cancellations ng classes kasi nga wala naman tayong walang magandang solusyon ang gobyerno sa pag-prevent nito at sa pag-mitigate nito, yung epekto nito. Kaya nasabi ko nga kanina na siya ay more on systematic issue siya. Kasi kung hindi natin tutugunan yung talagang pinakang root nito at kung paano natin ma-prevent or at ma-mitigate yung epekto nito. So, yun, talagang ang magiging epekto nito sa ating students is yun nga, kakulangan siguro sa access pa. Imbes na tayong mga student is comfortable sa pagpasok at hindi aalalahanin yung nagiging epekto ng climate change sa ating paligid, tayo yung mismong directly na-apektuhan yung edukasyon natin. Kaya siguro kung isa sa maiimpayo ko talaga is syempre first and foremost as a student nga, kailangan nating alamin, busisiin at i-push pa yung talagang environmental awareness. Parang iisang one man lang hindi ito trabaho ng isang tao lang, kundi sabi nga nila, it takes many people to build a village. So yun, para ma-prevent siguro ito, maging aware, i-share yung kaalaman natin, and at the same time is mahalin talaga kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi hindi natin alam kasi hindi yung kasing meron tayo ngayon hindi naman ito atin kumbaga hinihiram natin to dun sa future generation pa nagagamit. So kung ito ay babalangyain natin, walang matatamasa yung future na henerasyon. Kaya ayun,
siguro this is a call more on how we as people should know how to take care of the environment, and at the same time is to call for the government sa mas malawakang pagsulong sa mga batas na nagproprotekta sa environment natin. My name is Romero Cruz Noel Bandejas from Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. So, base sa aking opinion ay malaki ang epekto ng climate change sa educational system, particular na bilang isang mag-aaral ng edukasyon dito sa SLSU. So, unang-una, ang climate change ay nakakaapekto sa pagkakaroon ng pagkakansela ng klase dahil ay sa pagbabago-bago ng panahon, gaya ng paglakas ng pagbaha, ng pagkakaroon ng ulan, ay nagdudulot ito ng pagkakansela ng klase at naapektuhan yung learning continuity ng mga estudyante dito sa SLSU. Pangalawa, sa sobrang init na nararanasan ng mga estudyante dito sa SLSU ay naapektuhan yung learning growth ng isang bata na hindi siya makapag-focus sa paggawa ng kanyang mga study, pagsasagot ng mga exam. At pangatlo ay nasisira yung mga facilities sa SLSU sa sobrang pagbabago ng ating climate change. So, in a summary ay napakalaki ng epekto at negatibong epekto ng climate change sa pag-aaral naming mga estudyante sa ating mga estudyante dito sa SLSU. So, ang may isasuggest kong program ay dapat paigtingin ng gobyerno ang paggamit at pagwasto ng flood control projects, especially pataasin at palakasin ang sistema kung paano natin makokontrol ang climate change dito sa Pilipinas, partikular na sa edukasyon natin. As Dean of the College of Engineering, to help enhance climate resilience at SLSU, there is a need to protect student learning and well-being through climate-aware academic policies that allow flexible schedules for extreme heat or typhoons, hybrid classes, make-up sessions, and alternative assessments while coordinating psychosocial support and health advisories with counseling services. Build student capacity by integrating climate risk, disaster risk reduction and management, and sustainable design concepts into engineering curricular. Climate-proof engineering facilities by auditing vulnerabilities and prioritizing retrofits such as improved insulation, ventilation, shading, roof reinforcement, and drainage. New buildings should follow green, climate resilient standards, including zero energy ready design and food safe seating. Across the Philippines and around the world, many educational institutions are rising with innovative solutions due to the challenge of climate change. Programs like Youth for Environment in School, organizations, other initiatives including the Climate Advocacy Show, the Green Beat Initiative, and the Change the Current training for adolescents, making or empowering our younger generations to make meaningful action for the planet. To address the issues concerning climate change, the Department of Education, also known as DepEd, has released reforms in its educational curriculum wherein it would be able to integrate courses or lessons that are able to teach individuals concerning the mitigation and the effects of global warming within subjects like science and the subject Aralaling Panlipunan, of which this is also inspired multiple groups, one of them being the Kabataan para sa Kalikasan, which is a movement that pertains to aiding and helping those who are affected by global and climate change.